Nanggigigil ang content creator na si Rendon Labador dahil sa mataas na presyo ng itlog. Aniya, apektado na raw kasi nito ang fitness industry, lalo na ang mahihirap na pamilya. Lahat daw kasi ng mga nagji-gym ay itlog ang kinakain, habang pangulam na ito ng mga mahihirap. Gawin nyo ang lahat para mapababa ang presyo ng itlog. Paano yung diet ko? Di papayat na ako. Hindi ako papayat. Gawin nyo ang lahat para bumaba ang presyo ng itlog. Pero bakit nga ba tumaas ang presyo ng itlog? Well, binabantayan ngayon ng Department of Agriculture ang presyo at supply ng itlog. Ayon sa chairman ng Egg Board Association na si Gregorio San Diego, nagsimula raw ito nung ang mga negosyong broiler na nalugi noong 2021 at yung mga negosyong babuyan na nalugi dahil sa ASF o African Swine Fever ay nagsipaglipatan sa negosyo ng paitloging manok. Dahil mas okay raw ito dahil walang kalaban na imported. Kaso ang problema hindi ito niregulate ng Department of Agriculture. So dahil dumami ng dumami ang pumasok sa pagnenegosyo ng paitloging manok, bumaha naman ang production at bumagsak ang presyo ng itlog. Kasabay ng pagbagsak ng presyo ng itlog, tumaas naman ang presyo ng mga patoka o feeds at marami ang nalugi. Dahil dito, marami sa mga small-medium na producers ang tumigil at maging yung mga malalaking producers ay nagbawas ng kanilang mga alaga. Bukod dun, bigla pang nanalasa ang bird flu na kung saan marami ang mga namatay na manok. Sa ngayon, ang Batangas ang kilalang egg capital o lugar na may pinakamalaking producer ng itlog sa bansa na nasa mahigit 10 milyong itlog ang napuproduce nito kada araw. Isa pa sa faktor ng pagtaas ng presyo ng itlog ay ang malaking tubo na ipinapatong ng mga retailers. Ayon sa monitoring ng Department of Agriculture, nasa mahigit 2 piso ang ginagawang patong ng mga retailer. Nasa halip ay sentimo lang daw dapat ang tinutubo ng middleman at retailer. Ang katwiran ng mga ito ay sobrang tumal daw kasi na totoo naman, kaya ginagawa nilang ganitong tubo. Kaya kung maliit ang volume ng benta, tinataasan ng tubo. Ayon kay San Diego, ang bawat manok na nangingitlog ay kulang-kulang nasa 5 piso na ang cost ng feeds na kinakain nito kada araw. Kumbaga, feeds pa lang ito ng production cost, wala pa yung mataas na kuryente, labor cost, fuel at marami pang iba. Kaya nga marami sa mga nalugi noon na natatakot nang bumalik sa ganitong negosyo. Dahil kapag bumagsak na naman daw ang presyo ng itlog, sigurado malaki na naman ang kanilang malulugi. Kung ang tanong naman kung magtutuloy-tuloy ba ang pagtaas ng presyo ng itlog, ayon kay San Diego, nakadepende na raw ito sa ekonomiya ng bansa kung kaya pa bang bumili ng mga tao. Dahil kung sa production, stable naman daw ito dahil mahaba ang cycle ng itlog. At kung sa presyo naman, meron silang threshold na kung sobrang taas na ng presyo, hindi na ito bibili ng mga tao. At kung hindi ito mabibili, mabubulok lang ang mga ito. Kaya hindi nila pwedeng ipilit ang sobrang mataas na presyo. Gawin nyo ang lahat para mapababa ang presyo ng itlog. Paano yung diet ko? Di papayat na ako. Hindi ako papayat. Gawin nyo ang lahat para bumaba ang presyo ng itlog. Yo, what's up? Rendon Labador here. Kamusta po, Pilipinas? Gusto ko lang pong magsalita tungkol dito sa ginawang pagpunta ni House Speaker Romualdez at ni Idol Erwin Tulfo. Maraming salamat po. Sana magawa ninyo ng paraan. Sana maimbestigahan ninyo bakit nagkakaroon ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin, lalong-lalo na po yung itlog. Dahil yan po ay ang pangunahing kinakain ko araw-araw. Yan yung pan-diet ko Sana magawa ninyo ang lahat para maimbestigahan yan. At kung kaya nyong pababain, ASAP. Pagpapasalamat po ang buong sambayanang Pilipinas sa inyo. Nakita ko kasi itong pinost ng TV5 at marami pa rin taong nagagalit sa ginagawa ninyo. Hindi ko alam kung trolls lang ba yan or bakit kayo nagagalit. Dapat nga magpasalamat tayo dahil may mga leaders tayong may effort, may puso na pumupunta ron. Dapat nga suportahan kasi natin sila para tuloy-tuloy yung ganyang gawain. Ang mahirap kasi sa inyo, kapag gumawa ng tama, may masasabi kayo. Dapat nga magpasalamat kayo dahil nagmamalasakit sila Nakakapagtaka rin na wala namang issue ngayon. Bakit ang bilis magtaas ng presyo? Di ba? Kawawa yung mga tao Kawawa yung mga taong
hindi makahabol sa bilis ng pagtaas ng mga presyo. At sa mga trolls, tigil nyo na kasi yung yung paninira. Naiinggit lang kayo kasi may mga ginagawa yung mga tao. Babasa ko kasi na merong mga ilang mga tao na hindi ko alam kung bakit nila binabash ang mga ganitong balita. Dapat matuwa tayo, dapat suportahan natin kasi nga bihira yung taong ganyan, yung pumunta ron sa palengke mismo, personal. Ibig sabihin yan, meron silang malasakit. Buti nga inimbestigahan pa nila eh. Galit pa rin kayo? Grabe naman kayo. Magbago na po kayo. Sana baguhin na natin ang Pilipinas. Huwag tayong magsiraan. Ako nga, nagbago na ako eh. Diba? Ako nga, si Rendon Labrador nga, nagbago na eh. Kayo pa kaya? Magbago na rin kayo para magbago na yung Pilipinas. So yun lang ang aking gustong sabihin. Nagbabalik ang public service. Boses ng bayan. Lahat ng mali ay susubukan nating itama. Gigisingin natin ang muwang ng mga Pilipino. Huwag po kayong magpadala sa mga trolls, fake news, dami niyan, lalo na ngayon, nagkalat na po sila. Suportahan natin basta maganda, tama, di ba? Love, Labrador. Nagbago na ako, ha? Nagbago na ako. Idol Erwin Tulfo at House Speaker Romualdez, ipagpatuloy niyo po yan. Kakampi niyo ako sa ganyan. Susunod, isama niyo ako sa palengke para ma-real talk natin yung mga nagtataas ng presyo. Kawawa yung mga tao eh. Di ba? Kawawa. Nakakapagtaka rin na wala namang issue ngayon. Bakit ang bilis magtaas ng presyo? Di ba? Kawawa yung mga tao eh. Kawawa yung mga taong hindi makahabol sa bilis ng pagtaas ng mga presyo. At sa mga trolls, tigil nyo na kasi yung yung paninira. Naiinggit lang kayo kasi may mga ginagawa yung mga tao. Babasa ko kasi na merong mga ilang mga tao na hindi ko alam kung bakit nila binabash ang mga ganitong balita. Dapat matuwa tayo, dapat suportahan natin kasi nga bihira yung taong ganyan, yung pumunta ron sa palengke mismo, personal. Ibig sabihin yan, meron silang malasakit. Buti nga inimbestigahan pa nila eh. Galit pa rin kayo? Grabe naman kayo. Magbago na po kayo. Sana baguhin na natin ang Pilipinas. Huwag tayong magsiraan. Ako nga, nagbago na ako eh. Diba? Ako nga, si Rendon Labrador nga, nagbago na eh. Kayo pa kaya? Magbago na rin kayo para magbago na yung Pilipinas.